Saksak ko yan. Okay. Sorry, nakapatay pala, sorry. Sorry nakapatay, sorry. Yon. Sige, buksan natin ang ating mga Bible sa unang Pedro 1:13 hanggang 17. Chapter 1, verse 13 to 17. Tatagalugin na natin lahat. Mag-change tayo ng ituturo yung English mamaya, pero mas maganda Tagalog para maunawaan natin. Ang sabi po dyan ganito, kaya ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip, na supilin ninyo ang inyong sarili at ilagay ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. Bilang masunurin mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa mga masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Verse 15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay, pakibasa, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Ay, sorry. Sapagkat sinabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang last verse natin, walang itinatangi ang Diyos. Sabi po diyan, walang pinapapaboran ang Diyos. Pinapahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga gawa nito. Ang ibig sabihin ng pinapahalagahan diyan, inahatulan ng Diyos ang bawat gawa ng bawat isa. So pinapahalaga niya means, kapag kayo ay may ginawang mabuti, ginawang maganda, gagantimpalaan kayo ng Diyos. Amen? Ng mga bagay na maganda. Pero kapag ang ginawa nyo hindi maganda, ibig sabihin yan, hatulan kayo ng Diyos. At dahil tinawag ninyo ng Ama, ang sabi mo dyan, at dahil tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Sige, let's bow our head, tayo po'y mag-pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming lumalapit sa inyo sa oras na ito, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang banal na Espiritu na siya po ang magturo sa amin. Kayo po ang nakakasiyasat ng laman ng puso at isipan ng bawat isa, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, na magministeryo po kayo ngayong umaga. O Lord God, mag-usap po kayo sa bawat isa, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita naming binasa ay inyo po itong pagpalain o Diyos. Itanim nyo sa aming mga puso upang ito ay tumubo at mamunga ng sagana, Panginoon. Salamat po, Diyos. Itago niyo ang abang lingkod sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maganda po yung ating title ngayong umaga. Walang itinatangi ang Diyos. Pero babalikan po natin doon sa umpisa para makita natin. Kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. Yan, mga kapatid. Kapag tayo ay may ginagawa, ihanda natin yung ating mga isipan. Kumbaga, mag-iisip ka ng mabuti, ano ba yung gagawin ko ngayong araw? Kung alam mo itong mali, paano? Sabi niya na, supilin ninyo ang inyong sarili. Alam mo ng mali yung iniisip mo, ay nangingibaw mo pa rin gawin. Hello? Lahat ng ginagawa natin, dumadaan ito sa pag-iisip. Lahat ng ginagawa natin, laman ng puso natin, lumalabas at ang isip natin ang siyang nagpapakilos. Ngayon, pag may ginagawa tayong hindi na maganda, bakit tayo yung supilin ba o tigilan, kontrolin? Mas nangingibabaw yung bang gagawin natin yung hindi maganda kaysa maganda, sabi ng Panginoon dyan. Kaya ihanda ninyo sa gawain ng inyong sarili. Saan namin ihanda? Sa mga bagay na magaganda. Sa mga bagay na makakabuti. Sa mga bagay na makakatulong. Sa mga bagay na makakapagpapalakas tayo. Hindi yung mga bagay na nag-iisip tayo, paano ko ito babagsakin? Paano ko ito paano ko siya
ah, para bang yung rebellion pa? Ano bang tawag doon? Magre-rebels ba? Paano ako makakaganti? Mga ganun ba? Mga kapatid, tayo yung mga tinawag ng Lord. Kaya sabi niya, ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. Tignan niyo sa English, ang ganda. Ang sabi niya rito, ganito. Ay, wala pala rito. Sorry, hindi ko na ilagay. Ihanda daw natin yung ating mga isipan. Pag-isip mo ng umaga para makapaghanda na yung iyong isipan, magbasa ka ng Bible. Siya yung mag-guide sa'yo. Siya yung magbibigay sa'yo ng magandang araw-araw mo, pag-isip mo, Bible. Pag-isip mo, Bible. Hindi ko sinabing the whole day. Kahit na mga 2 minutes lang, 5 minutes lang, better na yan. Hello? Kaya tinanong ko kayo kung sino nagbasa sa inyo, sa dami-dami ba naman yun, nakakalungkot naman, wala magtaas ng kamay. Nakakahiya pag sinabi nagbasa ako, pastor. Hello? O iniisip nyo pagod na pagod kayo. Ako kahapon, nakita naman ninyo, ako ngay napaluhan ng konti habang kumakain ako, may nag-chat sa akin. Asawa ni Pastor Fred, yung ating MC kahapon. Si Mamuchi. Sabi niya, Pastor, salamat sa iyong mga ginagawa ka po, nakita namin kung gaano ka napapagod. Sa dami ng ginagawa mo, sabi niya, ay kami nagpapasalamat. Ay sabi ko, walang anuman yun, ma'am. Dahil lahat ng ginagawa natin ay hindi nawawala ng kabuluhan sa harap ng Diyos. Wala tayong mauutusan na iba eh. Hindi gagawin natin. At yung ginagawa ko kahapon, kasiyahan ko man, hindi ko naman pinag-iayaman yan. Pero dahil pinagpiling ko na natin ang ating Panginoon, huwag natin isipin yung kapagburan. Although nakakapagbagin, nakakapagod. Hello? Sa edad ko ba naman ito eh? 62 na ako, yung ganong gawain ay nakakapagod yun. Kaya pag tulog ko kagabi, masasakit na yung mga paa ko. Dahil pagod. Pero hindi ko alintana. Hindi ako nagre-reklamo sa Lord. Kaya mga kapatid, ihanda natin yung ating mga sarili. Ito po yung ating title ngayong umaga. Ayan, pakibasa po. The quality of your heart will reflected by your life. Kung ano daw yung kalidad ng iyong puso, ay yung makikita sa iyong buhay. Kung maganda yung quality ng puso mo, magre-reflect ito sa iyo mga kapatid, sa inyo, sa iyo. Pero pag hindi maganda yung quality ng puso mo, lalabas din. Hello? Kapag hindi maayos ang puso mo, punong-puno yan ng hatred. Punong-puno ng sama ng loob, punong-puno yan ng galit, puot, inggit. Magre-reflect yan, lalabas yan, at ilalabas yan ng bibig mo. Hello? O tahimik na naman kayo. Nandiyan pa ba kayo? Ano pa lang eh? Title pa lang eh. Kaya nga mga kapatid, tignan natin yung ating puso. Bantayan natin at yan ang tinitignan lagi ng Lord. Kahapon nga, ganda nga yung sinabi dun sa na sino sa inyo naka-remind doon na may ginot doon eh na mas, sabi niya, kahit daw magagaling daw yung mga nagpipreach, kahit ilang beses magbigay ng message, ang talagang mas maganda yung nagbibigay daw ng time sa prayer, yung mga preacher. Kasi kahit anong preach mo niya, kung hindi ka nagbibigay ng time, walang power. Walang anointing. Kaya napakalaga ng prayer. Yan, the quality of your heart will reflected by your life. So meron akong ginawa dito, 4L to do. 4 na L na gagawin. Number 1, legacy. Ito po yung mahalaga sa atin bilang mga mananampalataya. Dapat meron tayong legacy. Anong Tagalog ng legacy? Pamana. Ayan, yung mga pinag-iiwanan natin. Pamana. Ngayon, bilang mga mananampalataya o mga
ama o magulang ng tahanan, mga ama, ng tahanan. Maganda yung pamahanan ninyo yung mga bagay na magaganda. Yung mga bagay na iiwan nyo sa kanila na paglalaki yung mga bata kahit wala na kayo, ay gagawin nila yung ipinamana ninyo. Hello? Hindi yung maalis kayo sa mundong ito na namatay ka lang nga, pagkikwento ka pa nung. Ganito naman pag may namatay, pagkikwento kung mabuti yung namatay, pagkikwento. Pag pangit yung, pangit na tagdo. Ibig sabihin yung namatay ay sira na pa yung mga word yung, hindi, sabihin bugoy-bugoy. Pagkikwentuhan din yan, parehas yan. Pag ikaw ay namatay na mabuti, sasabihin na, sayang naman, ang aga naman kinuha ni Lord, marami matutulungan yan. Pero pag bugoy-bugoy, ay salamat kinuha na ni Lord. Pero wisyo sa lipunan yan. O, nakita natin yung kinakikwento ng tao. Pero kapag ikaw ay gumagawa ng maganda, alam mo yung supli niyan, ipapanalangin ka ng mga ginawa mo na maganda. Lord, dagdagan niyo ng buhay, pahabahin mo ang buhay, para marami pa siyang matulungan. Gumawa ka ng buhay, anong prayer niya? Ewan ko lang, hindi ko mapinag-pray. Lord, kunin mo, hindi. Lord, baguhin mo ang buhay ng tao. Huwag naman sabihin, Lord, kunin mo na. Hindi maganda. O, tignan nyo ito, ha? Kawikaan 22:1. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa bilang at ginto o anumang kayamanan. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan, mga kapatid. Ito yung legacy na pag ikaw ay nakaharap sa tao, may respeto pag malinis yung pangalan mo. Kasi kung hindi maganda yung pangalan mo, ano sasabihin sa'yo? Aadik to. Makita pa lang ang mukha mo, aatras na. Ay, mahirap kausapin to. Negatibo isip nito. Ito, kurakot to. Nakakuha yun dyan. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilang at dito anumang kayamanan. Bakit? Ito yung sinabi ng Lord. Marami kasing pinipili ito. Ito. Kaysa dito. Binibigyan nila ng pagpapahalaga itong pilang at ginto o kayamanan kaysa doon sa mabuting o malinis na pangalan. Nakuha natin, mga kapatid, nakatuon ang kanilang isipan sa pera. Kapag ang pera ang sentro o focus ng iyong pag-iisip, babagsak ka. Dahil galit, hindi man galit, ayaw ng Diyos yung mga tao ang iniisip lagi pera. Nakuha natin, dahil ang kayamanan o ang pera ay ang sino mang magmahal sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya nga mas piliin natin itong magandang pangalan, mga kapatid. Para pag tayo ay mawala na sa mundong ito, yung mga naiwanan natin na generation o mga anak natin, maaalala tayo kahit yung mga kayo. Ay maganda yung ginawa niyan. Wala namang perfecto, pero ganda sabi, mas mabuting piliin niyo ang malinis na pangalan. Yan po yung tinatawag na legacy. Ito pa isa. 1 Timothy 3:7, kailangan may malinis na pangalan at iginagalang ng mga hindi mananampalataya. Mga kapatid, tingnan nyo. Diyan pa lang, pag hindi magandang reputasyon mo sa labas, wala. Kahit na born again ka dyan Kahit mangaral ka ng mangaral dyan kung hindi magandang reputasyon mo dyan sa labas sasabihin, si pastor, balasupas yan. Si pastor, walang kwenta yan. O sabihin, kayo na lang, sa mga kapitbahay nyo, meron bang magandang pangalan kayo na iginagalang nila? Hello? Nakikitaan ba tayo ng magandang pangalan? O iginagalang ba tayo ng mga kapitbahay natin? O hindi? Tignan nyo dyan, kailangan may malinis na pangalan at ginagalang ng mga hindi mananampalataya para hindi siya mapulan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Nakuha natin? Mas maganda na pili natin yung mayroong malinis na pangalan. Huwag natin isipin yung kayamanan at naku mga kapatid, ingatan natin ito. Lalo pera ng Panginoon. Kung pera mo, sige gastusin mo. Pero
mas maganda maging good steward kayo sa inyong mga pananalapi. Paano? Pag meron kayong salapi, meron kayong pera, mag-ipon kayo. Hello? Lagi ko itong sinasabi dati, mag-ipon kayo. It is not a matter of how much you earn. It's a matter of how much you save. Lagi ko sinasabi sa inyo, kahit maliit yung kinikita mo, nakakapag-save ka. Dahil na yung araw may uhugutin. Ang laki nga ng kinikita mo, hindi ka marunong mag-ipon, magastos ka. At pag ikaw nangangailangan, kumare, pahiram muna kadali. Pare, pahiram muna kadali. Hindi ba kayo na sa buhay ninyo, mga kapatid? Kahit kukunti yung kinikita nyo, magtabi kayo. Dahil darating ang panahon, kaysa naman yung, ano ba naman dito si kumare, mananampalataya, yung mga born again, pero mahilig mangutang. Hindi masama mangutang ha, hindi ko sinasabing masama, hindi. Pero bantayan natin yung ating sarili. Hello? Andiyan pa ba kayo? Yes. Sabi rito sa English, it is better to receive honor from people than to be very rich. If people respect you, that is better than silver or gold. Sa Timothy naman gato, you should be a man who is respected by the people outside the church, so that you will not be disgraced and fall into devil's trap. Okay. Ano yung unang L? Legacy. Number 2 na L. Loyalty. Linis na to ha. Bagay, nag-map naman ako kanina eh. Sige lang. Swimmer to siguro siya paglaki. Backstroke eh. Oh, backstroke. Loyalty mga kapatid. The quality of your heart is reflected by your life. Dapat yung loyalty natin, kanino? Hello? Kanino ang loyalty natin? Ha? Oh, dalawa yung mga naririnig ko. Meron kay pastor, meron kay Lord. Kay Lord tayo. Loyal tayo sa Panginoon. Siyempre dahil ang pastor inilagay ng Diyos, dapat maging loyal kayo sa inyong pastor. Mga taga-Bitawgan, loyal kayo sa inyong pastora. Ha? Maging loyal kayo. Kasi sila yung inilagay ng Lord para mangalaga sa inyo. Hindi sila perfecto. Walang perfectong pastor, walang perfectong church. Pero mahalin nyo ang inyong mga tagapanguna. Huwag yung kung ano makukuha nyo sa inyong mga tagapanguna. Huwag yung pag-iisip natin. Hindi maganda. Ano kayo makukuha ko kay pastor? Hindi yun. Ano ba ang maitutulong ko? Mga ganyan. Hindi ko naman sinabi sa inyo na walang-wala ka to, bibigyan mo pa si pastor. Hindi. Ano bang maitutulong ko sa gawain? Ano bang maitutulong ko kay pastora? Ayan, yung pastora niya. Tulungan niya. Tingnan niyo to. Lucas 16:13, walang alipin maaaring maglingkod ng sabay-sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at ahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Tinukoy na naman kayamanan. Yung sa legacy, kayamanan. Pagdating sa loyalty, kayamanan at Diyos. Mamili po tayo, hindi tayo pwedeng maglingkod sa Diyos at kayamanan. Alam niyo kaya sinasabi ng Lord yan? Kasi nga nahahati kasi yung ating puso eh. Nauuna kasi yung kayamanan kaysa Diyos eh. Alam niyo, kapag inuna niyo ang Lord, yung kayamanan, ahabol. Ahabulin ka, susundan ka niyan. Pero kapag inunang mo to, iniwan mo to, talo ka. Alam niyo kung bakit? Manguhulog ka sa bitag, puro na lang pera ang hinahabol mo. At kapag puro pera ang iniisip mo, mga kapatid, mga taga-Bitawgan, unahin natin ang Lord. Huwag yung pera. Huwag yung pera. Kung kayo ay mangingista, kung ano man ang meron tayong hanap buhay, ay tawag ito, mahalin nyo. Pero unahin nyo ang Lord, ang Diyos.
Kapag inuna nyo ang Diyos sa inyong buhay, susunod yung kayamanan. Hindi tayo pwedeng maglingkod ng sabay. Sinabi na nga ng Bible, ito, hindi naman magkakamali ang Diyos. Hindi natin pwedeng paglingkuran ng dalawang Panginoon. Kasi kapag ginawa mo Panginoon ang pera, aalipinin ka niyan. Hindi ka makukontento. Pero kapag ang Lord ang ginawa mong Panginoon, habulin ka ng kayamanan. Amen? Palakpakan na nga natin ang ating Panginoon. Dapat makita ng Panginoon sa atin yung katapatan natin sa Kanya. Yung loyal tayo sa Panginoon sa kabila ng mga pagtitiis, mga problema, mga kabigatan sa buhay, mga suliranin, unos at bagyo, mga pasakit na dinaranas natin, maging sa mga tao, maging sa ating mga malalapit sa buhay, o mga pamilya, mga ka-church. Mga kapatid, dapat makita sa atin yung loyal sa Panginoon at dedikasyon natin. Huwag natin iwanan si Lord. Huwag natin iwanan. Kahit makarinig tayo ng hindi mga magaganda sa ating mga kapwa, sa ating mga kasama sa simbahan, huwag niyong iiwanan si Lord. Huwag kayong lalayo sa Kanya. Hello? Kapag iniwanan niyo siya, talong-talo kayo. Talong-talo kayo, mga kapatid. Okay, papaspasan na natin. Deuteronomio 10:20. Igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at paglingkuran niyo siya. Manatili kayo sa Kanya at sumumpa kayo sa pangalan niya. Mangangako kayo na sa Kanya lang, sa Panginoon lang tayo maglilingkod. Amen po ba? Huwag kung kani-kanino, huwag kay tanging. Huwag nyo na lang bigyan ng puwang ang Satanas sa inyong buhay. Ang paglingkuran niyo ang Panginoon, igalang ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. Pag hindi magandang mood ng inyong puso, baling na naman kay tanim. Pag hindi maayos ang paggising ng umaga, baling na naman kay tanim. Hindi nyo iniisip si Lord. Kasi nga, hindi na maayos ang puso, kaya nga ang ating title ngayon, the quality of your heart will reflected by your life. Kung ano yung kalidad, ano yung laman ng puso mo, yun, lalabas yan. Kaya ang kausap nyo, laging positibo, maganda ang puso niya. Pero kapag ang nilalabas niya, mga negatibo, asahan ninyo hindi magandang puso niya. Hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Saan kayo nakakita na ang saya ng puso, mukha malungkot? Saan kayo nakakita nun? Yung puso niya, kumbaga, andyan yung galit, ngit-ngit, puot, sama ng loob, nakangiti. Hindi pwede yun. Diyos ko po, ano yung plastic na yun? Kinakabog na yung puso niya sa galit, pero nakangiti sa'yo. Di, ano? Naglulukuhan na lang yun. Mga kapatid, bantayan natin yung ating mga puso, amen po ba? Kapag pinaglingkuran natin ang Panginoon, kapag ginalang natin ang Panginoon, loyal tayo sa Lord, ito yung kasunod niyan. Salmo 34 verse 9, kayong mga hinirang ng Panginoon, matakot kayo sa Kanya dahil ang may takot sa Diyos ay hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan. Wow! Ang ganda naman ng pagkakasabi. Pero pag sa English, kunti, maiksi lang. Fear the Lord, sa New Living Translation. Fear the Lord, you is godly people, for those who fear Him will have all they need. Ang ganda naman ng pagkakasabi diyan. Ang lahat daw ng may takot sa Lord ay hindi kukulangin sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. Eh kung tayo ay nagkukulang, merong problema sa atin, hindi tayo natatakot sa Lord. Wala tayong galang sa Lord. Wala tayong ibang ayaw natin paglingkuran ng ating Panginoon. May kulang. Pero kapag loyal ka sa Lord, hindi ka magkukulang sa iyong mga pangangailangan. Hello?
Bibigyan ka ng Lord, hindi lang ito. Wisdom. Kasi nga kahit marami kang pera, pag kulang ka sa karunungan, wawaldasin mo yung pera. Hindi ka marunong magtabi, hindi ka marunong Ewan ko, kung saan mo dadalhin yung pera. Hindi mo masama gumastos. Ayusin lang natin ang paggastos. Ay, teka, ano ba yung nabibindot ko? Ay. Sana ba mo? Yun. Hello? Kaya ba natin magtabi, mga kapatid? Tignan nyo dapat binabudget yung pera. January, dapat na naman. Tatabi ako hanggang ganito, ganyan. Para pagdating ng December, yung mga pasukan, tatabi-tabi tayo. Ganyan yan. Pag alam mo na medyo magastos ka, mag-cost cutting ka. Kahit malaki yung kinikita mo, kung hindi ka marunong mag-budget, babagsak yan, mawawala yan. Sayang yan. At kapag kayo naman ay bibili ng isang bagay, mag-pray kayo, ito yung gusto kong bilhin, Lord. Ano bang gusto mong bilhin ko, Lord? Huwag yung sayo. Ano bang gusto ko yung maganda, Lord, pero turuan mo ko. Idedere ka sa tamang bibilin mo. Maniwala kayo. Pag bumibili kayo, magtanong kayo sa Panginoon. Para maganda yung inyong bibig. Kahit hindi maganda tignan, pero ang kwalidad maganda. Kasi merong maganda, pero pangit. So wisdom din, no? Nakuha na natin yung point. Kapag tayo daw ay may takot sa Lord, hindi tayo kukulangin sa ating mga pangangailangan. Dito naman tayo sa isang L. Labor. So, legacy, loyalty, yung labor. Ito na naman, sa labor na naman tayo papasok. At alam nyo na to. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, ang sabi diyan, kayo'y magpakatatag at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa mga gawain ng Panginoon, yamang alam ninyong hindi nawawala ng kabuluhan ang pagpapagal ninyo para sa Kanya. Magpakasipag tayo mga kapatid. Gawain ng Panginoon. Sabi niya, no? Magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa mga gawain ng Panginoon. Hindi sinabi dito na magpakasipag kayo sa gawain ni Taning. Hello? Meron ba nakalagay dyan, magpakasipag kayo para sa gawain ng paninira ng kapwa? Hello? Magpakasipag kayo para ipagsaksi ganito. Meron ba sinasabi diyan? Ang sinabi, magpakasipag kayo sa mga gawain ng Panginoon. Piliin natin yung tama, mga kapatid. Huwag na natin bigyan ng puwang yung negatibo na bagay. Hello? Uulitin ko sa inyo kapag bawat isa sa inyo tayo magkakapatid, kapag may lumapit sa inyo, dahil loyal nga sa inyo, at may sinasabi siya, may sinasabi yung kapatid natin, i-evaluate ninyo, pag-aralan ito ba, tama ba to? Huwag kayo agad ba, mag-iisip, narinig nyo lang yung kabilang side, paano? Narinig nyo ba yung kabilang side? Kaya nga mga kapatid, iwasan natin ito. Ang sabi niya, magpakasipag kayo sa mga gawain ng Panginoon. Dahil pag hindi kayo nagpakasipag at hindi kayo nagpakatatag, matitinag kayo. Babagsak kayo. Imbis na magpapatuloy kayo, manghihina kayo. Hindi ko alam ano ba tawag sa English yung inihila. Tama ba, Gretchen, kung alam mo yung procrastination? Holding back? Hinihila, procrastination ba tawag doon? Imbes na itaas ka, tulungan ka, inihila ka. Nangihina ka tuloy. Kung mahina ka na, lalo kang manghihina. Kaya nga mga kapatid, bantayan natin yung ating mga puso. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para gumawa ng mga bagay na ganyan. Hello? Eto, wala ko sa inyo mga pinapatama na gusto ko lamang sa inyong sabihin na kapag merong nangyayari ng mga ganitong bagay,
Bantayan natin yung ating puso. I-check natin at tignan nyo kung tama ba yung mga sinasabi niya. Kung tama man, ay ipag-pray. Ipag-pray natin siya, ipag-pray natin siya, ipag-pray natin siya. Hindi yung parang nagkakaroon ng gap, parang nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng limitation, ng barrier. Parang imbis na lalapitan mo, nagkakaroon ng tingin mo sa kanya, ganito naman pala ito. Iiwasan mo. Hello? Nakukuha niyo yung point ko? Imbes na maganda yung relasyon mo, lumalayo kasi nga hindi maganda ang mga naririnig. Bantayan natin na magpakasipag kayo sa mga gawain ng Panginoon. Yung gawain ng Lord, ang asikasuhin natin. Gusto natin ang pagpapala, gusto natin makarating sa langit, gusto natin magiging maayos ang relasyon natin sa Lord, pero hindi tayo nagpapakasipag sa gawain ng Lord. Nito nga lang bukod ko pala nagbabasa, wala ka nagbasa. Ako nga nalulungkot, awas mo lang ating Panginoon. Hello? Igalang ninyo ang Diyos, sabi sa ating binasa, habang kayo'y nabubuhay. Isang paggalang yung basahin ninyo ang love letter ng Diyos. Itong Bible. Kaya nga ako gumagawa ng mga paraan, kung wala man kayong devotional na sinusulat-sulat ko na lang para basahin at matapos nyo ang isang taon. Praise God, nabasa nyo yung Bible. Doon sa mga cellphone, maganda rin doon kung gusto nyo magbasa ako sa cellphone kasi. Matatapos na yung Tagalog, ang salita ng Diyos next year, uumpisan ko naman New Living Translation. Hello? Parang tahimik na tayo mga kapatid. Okay, last na to. Last na L. Ito dapat makita sa atin to. Pakibasa. Light. Light. Ephesians chapter 5 verse 8. Ngunit kayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Ang sa English ganito, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, walk as children of light. Tayo nga ay nasa liwanag na dahil tayo namumuhay sa kadiliman. Hinangon tayo ng Diyos, inilipat tayo sa liwanag. Dapat mamuhay tayo ng mga anak sa kaliwanagan. Hindi na tayo babalik doon sa dilim. Gusto niyo bumalik sa dilim, ayaw niyo ba sa liwanag? Ang hirap kayo mamuhay sa kadiliman. Hindi mo nga naman makita. Kakapaka-paka. Babalik ka ba doon? Dito tayo sa liwanag. Hello, mga kapatid. Ayun ang sabi, ngunit kayo nasa kaliwanag sapagkat kayo nasa mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga tao nasa liwanag. Ito ang gusto ng Lord, yung ilaw natin, pagningningin natin. Matthew 5:16. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Ito yung gusto ng Lord, mga kapatid, yung ating ilawan, pagliwanagin natin sa harapan ng tao, hindi yung pagkaharap mo yung tao, hindi pinapakita mong madilim ng pamumuhay mo. Punong-puno ka ng, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Pagkaharap mo, imbes na isi-share mo yung kabutihan ng Lord, ang sinishare mo, problema mo. Yung hindi magandang tingin mo sa iyong kapwa. Tingnan niyo yung mga ginagawa natin. Ayaw ni Lord ng ganyan. Liwanag tayo yung mga anak ng Diyos. Tinawag tayo ayon sa liwanag. In the same way, let your light shine before men, so that they can see your good deeds and give honor to your Father in heaven. Ayan po, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatin nila ang inyong Ama sa langit. Hello, kaya ba natin gawin yan? Kapag nagkaharap-harap kayo, nakita-kita kayo, dapat yung mga mabubuting bagay ang pinag-uusapan ninyo. Yung nakakapagpalakas kayo sa isa't isa. Hindi yung isi-share mo yung problema mo at napangihina mo ang kapwa mo.
Hello? Yung problema, pwede mong i-share yan, pero mas maganda, ibigay mo sa Lord. Nakukuha natin? Kung nagtitiwala ka sa Panginoon, ibigay mo ang problema mo sa Diyos. Huwag mo nang i-share sa kapwa mo. Sigurado maglilit. Ganito yung problema. Siguro kumakalat. Tapos yung binalita, iba na naman, nadadagdagan. Imbis na nabawasan, dinagdagan pa. Ganito yung problema, ganito. Dumami. Hindi na napabuti. Kasi nga sinishare. Sa Lord mo i-share. Mas maganda ang problema mo, sabihin mo sa iyong asawa kung meron kang asawa. Dahil dalawa kayong magsasama niyan, kahit i-share mo sa kanila, papayuhan ka ng maganda. Pero kung hindi mo gagawin, wala din. Alam, parang marriage counseling yan eh. Pag nag-counsel ka sa mag-asawa, pinayuhan mo ng magaganda, pero pag hindi nila ginawa, wala din. Sila rin naman ang makakapag-solve ng kanilang problema. Ganon din yun, mga kapatid. Huwag nyo nang ilabas kung meron man kayong hindi maganda sa kapwa mo, huwag nyo i-share. Pwede ba? Hello? Nakuha natin? Baka hindi nyo nakuha, baka mamaya paglabas nyo, meron na naman ha. Huwag nyo i-share. Mag-asawa lang mag-usap kayo. Ganito yung ano ko eh. Siyempre, kung malakas yung ina, sabi niya, pag-pray natin. Kasi kakalat mo pa. Hindi naman makakabuti talaga yung mga kapatid. Hindi gusto ng Lord yun. Eto na. Ayun na, ito yung bungad ko, Bible. Ito yung makakatulong sa atin. Ito, sabi pakibasa na lang po. 1, 2, 3. The Bible can change our lives as we read it and obey its teachings every day. Ayan. Habang binabasa natin ito, dapat sumunod tayo sa sinasabi at itinuturo ng Biblia sa atin araw-araw. Kaya nga mag-devotion po tayo, mga kapatid. Habang binabasa mo yan, tuturuan ka niya, babaguhin niya yung buhay mo. Kasi itong Bible, mga kapatid, meron itong buhay. Kahit nasasabi na natin ng mga letter by letter lang yan, ginawa ng tao, pero kapag binabasa mo yan, nangungusap yan. Nangungusap yan. Buhay yan. Buhay. Amen? Amen. Ito na. Christ has commissioned us to believe, to be light, and salt in this world. We have no option but to obey. Tayo yung asin at ilaw sa mundong ito. Dapat sumunod tayo, gawin natin yung trabaho na pinagagawa ng Lord bilang ilaw at asin ng sanlibutan. The Great Commission is not an option to be considered. It is a command to be obeyed. Command ito, sumunod tayo sa ating Panginoon. Iyan yung kanyang Great Commission. Last verse na ba? Proverbs 4:23. Sino nakakaalam? Lagi kong tinuturo yan. Maging sa prayer meeting. Lagi kong sinasabi pag may kaharap ako. Sino nakakaalala? Guard your heart above all else, for it is the source of life. Siya yung nagdidetermina ng buhay natin. Bantayan natin ang ating puso, higit sa lahat. Dahil siya yung source ng ating buhay. Hello? Pag hindi natin binantayan yan, mapapariwara. Hindi magiging maganda yung kalagayan ng buhay natin. Dito lahat nagmumula yan. Hindi yung panglabas na anyo natin. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas. Kaya nung pinili niya si David, sinabi niya kay Samuel, hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo ng tao, kundi sa loob. Hindi siya tumitingin sa panlabas. Sa puso siya tumitingin. Dahil alam ng Lord yung laman ng puso natin. Kung anong laman ng puso natin, yun ang magdetermina ng buhay natin. Kung gusto mo na ikaw ay magiging matagumpay, sumunod ka sa Panginoon. Siya ay may kapangyarihan, may kakayahan, upang kayo ay bigyan niya ng matagumpay
at masaganang buhay. Sumunod lang tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, tayo po ay magkakaroon ng communion.